Sa isang tahimik na nayon na napapalibutan ng malalawak na bukirin at mabubulaklak na halaman, naninirahan si Jessa, isang ulilang dalaga na nagmana ng maliit na lupain mula sa kanyang mga magulang. Ang kanyang buhay ay siksik sa mga hamon, ngunit ang bawat araw ay sinisimulan niya ng may pag-asa at determinasyon. Ang lupain ito, na minsan pinagyaman ng kanyang ama at ina, ay ngayon ay kanyang pinapalago. Isang maaliwalas na umaga, habang si Jessa ay masinsinang nag-aararo, nilapitan siya ng kanyang mabuting kapitbahay na si Mang Alberto, isang veteranong magsasaka. Jessa, iha, hindi ba mabigat para sa iyo itong trabaho sa bukid? Napakabata mo pa para pasanin itong lahat, puna ni Mang Alberto. Napahinto si Jessa at tumingala. Mang Alberto, ito lang ang alam kong paraan para makabangon araw-araw. Ang lupang ito ang nag-uugnay sa akin sa aking mga magulang. Sa bawat butil ng lupa, nadarama ko ang kanilang pagmamahal at sakripisyo. Napatango si Mang Alberto. Naiintindihan ko, iha. Ang iyong mga magulang ay parehong masipag at marangal. Ipinagmamalaki kanila kung nasaan man sila ngayon. Habang nagtatrabaho, hindi maiwasan ni Jessa na isipin ang mga panahong masaya pa silang magkakasama ng kanyang mga magulang. Ang mga alaala ng kanilang tawanan at kwentuhan sa ilalim ng mga bituin ay pumupuno sa kanyang isipan tuwing siya ay nagpapahinga. Kung naririto lang sana sila, bulong niya sa sarili, habang pinapahid ang luhang dumaaloy sa kanyang pisngi. Jessa, tandaan mo, hindi ka nag-iisa, sabi ni Mang Alberto, na tila nabasa ang iniisip ng dalaga. Nandito kami, ang buong nayon, handang tumulong sa'yo. Sama-sama tayong magtataguyod ng ating lupain. Sa mga salitang iyon, nakadama si Jessa ng kaunting ginhawa. Bagamat malaki ang responsibilidad, alam niyang mayroong komunidad na handang umagapay sa kanya. Habang bumabalik sa pagtatrabaho, pinuno ni Jessa ang kanyang puso ng determinasyon. Para sa inyo ito, inay at itay. Hindi ko sasayangin ang lahat ng itinuro niyo, sabi niya sa kanyang sarili. Sa bawat pagbunot ng damo, sa bawat pagtatanim ng binhi, dala niya ang pangarap ng kanyang mga magulang, na mabuhay ng marangal at makatulong sa kanyang kapwa. Sa pagkasira ng kanyang balon, si Jessa ay nakaharap sa matinding pangangailangan na maghanap ng bagong mapagkukunan ng tubig inumin. Naipit sa pangangailangan, nagdesisyon siyang tuklasin ang kalapit na kagubatan, isang lugar na bihirang dalugarin ng mga tao sa kanilang nayon, dahil sa kapal ng mga halaman at mga alamat ng ligaw na mga hayop. Bago siya umalis, naghanda si Jessa ng mga gamit na kanyang kakailanganin, isang balde, lubid, at isang maliit na palakol para sa anumang sagabal sa kanyang daraanan. Habang inaayos niya ang kanyang mga gamit, naramdaman niya ang bigat ng kanyang responsibilidad. Sa kanyang isipan, nag-uunahan ang mga katanungan at pangamba. Paano kung wala akong matagpuan? Anong gagawin ko? Tanong niya sa sarili, habang marahang hinahaplos ang lumang larawan ng kanyang mga magulang, na nakapatong sa munting mesa sa kanilang sala. Ang araw ay mataas na nang simulan niya ang paglalakad patungo sa kagubatan. Habang naglalakad, dinaman ni Jessa ang kanyang pag-iisa, ngunit pinilit niyang panatilihing matatag ang loob. Ang kanyang mga hakbang ay puno ng determinasyon, bawat isa ay tila isang pangako na hindi siya uuwing walang nahanap na tubig. Pagdating sa gubat, ang dampi ng malamig na hangin mula sa mga sanga ng puno ay bahagyang nagpagaan sa kanyang pakiramdam. Sinimulan niyang sundan ang landas na bahagyang natatakpan ng mga dahon at lumang mga sanga. Ang katahimikan ng kagubatan ay paminsan-minsang nababasag ng huni ng mga ibon at lagaslas ng hangin. Pagkatapos ng ilang oras ng paglalakad, natagpuan ni Jessa ang isang lumang balon na tila naghihintay lamang na matuklasan. Maingat niyang nilapitan ang balon, inilapag ang kanyang mga gamit, at tahimik na pinagmasdan ang nakatago na yaman na maaaring sagot sa kanyang problema. Habang ibinababa niya ang balde sa balon, pumailan lang sa kanyang isipan ang boses ng kanyang ama, magtiwala ka sa iyong kakayahan, Jessa. Ang kalikasan ay kaibigan ng taong marunong rumespeto at magpahalaga sa kanyang mga biyaya. Habang umiigib si Jessa ng tubig mula sa balon, isang di inaasahang liwanag ang sumilay mula sa ilalim nito, nakakasilaw at purong puti ang kulay. Napapikit si Jessa, at nang siya'y dumilat, isang diwata ang may kagandahang hindi maipaliwanag ang nakatayo sa harap niya. Ako si Diwata Luwalhati, ang tagapag-ingat ng kayamanan ng lupa. Ang malinaw na pagpapakilala ng diwata, ang kanyang boses ay napakalambing.
Napansin ko ang iyong masigasig na pagtatrabaho at pagmamalasakit sa kalikasan, Jessa. Ang iyong mga gawain ay nagbigay sigla sa matagal nang nakalimutang balon na ito. Nakatitig lang si Jessa, hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, puno ng paghanga at bahagyang takot. Diwata luwalhati, sabi niya at siya ay yumuko bilang paggalang. Hindi ko inaasahan na may makakakita ng aking simpleng gawain. Ang tunay na kabutihan, sagot ng diwata, ay laging nakikita, kahit sa mga pinakapayak na kilos. Ang kanyang mga mata, malalim at mabait, ay tumingin ng tuwid kay Jessa. Bilang gantimpala sa iyong kabutihan, nais kong mag-alok ng isang biyaya, ngunit may isang mahalagang hakbang bago mo ito matanggap. Nagulumihanan si Jessa, ang kanyang nooy kunot sa pag-aalala. Ano po ang ibig ninyong sabihin, diwata luwalhati? Anong hakbang ang kinakailangan kong gawin? Ngumiti ang diwata, isang ngiting nagpapahiwatig ng malalim na kaalaman. Sa mga susunod na araw, may mga pagkakataong darating na susubok sa iyong puso. Hindi ko sasabihin kung ano ang mga ito, ngunit alam ko na ang bawat pagkilos mo ay magmumula sa kabutihan. Nagtaka si Jessa, hindi sigurado kung ano ang hinaharap. Paano ko malalaman kung tama ang aking ginagawa? Ang iyong puso, sabi ng diwata, ay gabay mo. Sundin mo ito, at ipakita mo ang iyong tunay na kabutihan sa bawat pagkakataon. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Jessa ang bigat ng responsibilidad, ngunit may kaakibat din itong kapayapaan. Tatanggapin ko ang hamong ito, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Alam ko, tugon ng diwata, ang kanyang tinig ay puno ng tiwala. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, dahan-daang nawala ang diwata sa isang patak ng liwanag, iniwan si Jessa sa tabi ng balon, iniisip ang mga pagsubok na darating. Sa mga sumunod na araw, sinimulan ni Jessa ang kanyang mga gawain na may bagong layunin. Hindi niya alam kung kailan o saan magaganap ang mga pagsubok, ngunit nagpasya siyang maging mas maalalahanin at mapagbigay sa lahat ng kanyang ginagawa. Isang araw, habang siya ay naglalakad sa palengke, isang batang lalaki ang nadapa at natapon ang mga bilihin nito sa kalsada. Walang pag-aalinlangan, lumapit si Jessa at tinulungan ang bata na pulutin ang mga kalat. Salamat po, sabi ng bata, ang kanyang mukha ay puno ng pasasalamat. Isang mainit na hapon, habang si Jessa ay naglalakad pa uwi mula sa kanyang bukirin, narinig niya ang mga ungol ng sakit mula sa kakahuyan malapit sa landas. Sinundan niya ang tunog at natagpuan ang isang aso na naipit ang paa sa isang bitag na inilatag ng mga mangangaso. Kahit na ang aso ay nagpupumiglas at mukhang natatakot, maingat na lumapit si Jessa at kalmadong kinausap ito habang inaalis ang bitag. Kawawa ka naman kaibigan, mahinahong sabi niya habang pinapalaya ang paa ng aso mula sa bitag. Pagkatapos palayain, hinaplos ni Jessa ang ulo ng aso, na dahan-daang kumalma at umungol sa pasasalamat. Walang anuman, sabi ni Jessa, dapat nating alagaan ang isa't isa, di ba? Isang hapon, habang naglalakad pa uwi, nakita ni Jessa ang isang matandang tindera na bitbit ang kanyang mga hindi nabentang paninda. Halatang pagod na pagod ito at nahihirapang dalhin ang mabigat na basket. Nagpasya si Jessa na lapitan at tulungan ang matandang tindera. Maaari ko po bang dalhin ang inyong mga paninda, alok niya sa matanda, na mukhang labis ang pagod. Napakabait mo iha, tugon ng matanda, na may ngiti ng pasasalamat. Maraming salamat, napakalaking tulong nito para sa akin. Habang naglalakad sila, kinuwento ng matanda kay Jessa kung paano siya nagtinda buong araw ngunit kakaunti lang ang kanyang benta. Nakinig si Jessa at naramdaman niya ang hirap na dinadala ng matanda araw-araw. Sa bawat pagkilos, naramdaman ni Jessa ang pagiging matatag at mas mabuti. Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan sa bawat pagtulong, at natutunan niyang ang tunay na kabutihan ay walang hinihintay na kapalit. Nang si Jessa ay bumalik sa balon upang mag-igib muli ng tubig, muli niyang nakita ang diwata. Ikaw ay bumalik, sabi ni Diwata luwalhati, ang kanyang mukha ay sumasalamin sa kagalakan. Kailangan ko po ulit ng tubig, at gusto ko din po ibahagi ang mga aral na aking natutunan, sagot ni Jessa. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa emosyon. Natutunan ko na ang kabutihan ay hindi kailanman nangangailangan ng pagsubok upang ipakita.
Ito ay natural na lumalabas sa araw-araw nating buhay, sa bawat tulong na ibinibigay natin, sa bawat malasakit na ipinapakita natin sa kapwa at kalikasan. Ngumiti ang diwata. At dahil doon, ikaw ay tunay ngang karapat-dapat sa biyayang aking ibibigay. At sa tabi ng balon ay lumitaw ang isang mahiwagang araro. Ang araro sa mga kamay ng diwata ay parang ginto, may mga inukit na simbolo ng kalikasan at mga bituin na kumikislap sa dilim. Jessa, wika ng diwata, ang kanyang tinig ay puno ng kabutihan at kapangyarihan, ikaw ay nagpamalas ng malasakit, tapang, at kabutihan. Ang mga pagsubok na iyong nalampasan ay patunay ng dalisay mong puso. Ngayon, ibinibigay ko sa iyo ang mahiwagang araro na ito. Ang araro'y iniabot kay Jessa, na hindi makapaniwala habang tinitingnan ito. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, habang tinatanggap ang mahiwagang kasangkapan. Diwata luwalhati, sabi ni Jessa, ang kanyang boses ay nanginginig, hindi ko alam kung paano ako makapagpapasalamat. Isang malaking karangalan po ito. Ngunit, bakit ako ang napili ninyo? Ngumiti ang diwata, isang ngiti na puno ng katiyakan. Dahil ikaw ay mapagkumbaba at mayroong pagmamalasakit. Ang iyong kasipagan at malasakit sa kapwa ay isang sagisag ng tunay na kabutihan. Ang araro na ito ay magbibigay ng masaganang ani sa lupaing aararuhin mo, ngunit tumigil ang diwata, ang kanyang mga matay naging seryoso. Gamitin mo ito para sa ikabubuti ng lahat, hindi lamang para sa iyong sarili. Napalunok si Jessa. Ramdam niya ang bigat ng responsibilidad na kaakibat ng biyaya. Pangako ko po, diwata luwalhati, gagamitin ko ito ng may malasakit at para sa kabutihan ng lahat. Kinaumagahan, dinala ni Jessa ang mahiwagang araro sa kanyang bukirin. Ang araw ay hindi pa ganap na sumisikat, ngunit ramdam niya ang pananabik sa bawat hakbang niya patungo sa kanyang bukid. Hawak ang araro, tumigil siya sandali at tumingala sa langit. Sana po, magawa ko ang tama, bulong niya sa kanyang sarili. Sinimulan niyang itulak ang araro sa lupa. Sa bawat hagod nito, ang tuyot at basag na lupa ay nagiging malambot, makinis, at tila nabuhay. Kinabukasan, matapos niyang araruhin ang buong bukirin, nagsimula agad tumubo ang mga tanim. Una, tila maliit na usbong lamang, ngunit sa loob lamang ng ilang araw, naging ganap na mga halaman ang mga ito, punong-puno ng mga bunga at butil. Napatigil si Jessa, hinawakan ng isa sa mga bunga ng kalabasa na halos kasing laki ng kanyang ulo. Napakabilis, bulong niya, ang kanyang mga matay lumaki sa pagkamangha. Ang lupain ko, parang may sariling buhay. Habang dumadaan ang mga araw, ang bukirin ni Jessa ay naging sagana sa mga ani. Ang mga kapitbahay niya, na unang napansin ang pagbabago ng bukid, ay nagsimulang dumalaw. Isa na rito si Mang Pedro, isang matandang magsasaka. Jessa, wika ni Mang Pedro, nakatitig sa kanyang malalago at makukulay na pananim, ano ang iyong sikreto? Ang mga tanim mo ay parang ginto sa sagana. Ngumiti si Jessa, ito po'y biyaya ng kalikasan at ni Diwata luwalhati. Hindi ko ito magagawa kung hindi dahil sa tulong ng isang diwata. Ang ibig mo bang sabihin, tanong ni Mang Pedro, ito ay isang himala? Hindi lang po ito isang himala, sagot ni Jessa. Ito rin po ay isang paalala na ang lupa ay nagbibigay ng higit pa sa inaakala natin, kapag inaalagaan natin ito ng may malasakit. Isang araw, nilapitan siya ni Aling Rosa, isang biyudang may 5 anak. Jessa, ang aming lupa'y halos walang ani. Ang aking mga anak ay nagugutom na. Maaari mo ba akong tulungan? Ang puso ni Jessa ay parang pinisil sa pagdinig ng hinaing ni Aling Rosa. Opo Aling Rosa, tutulungan kita, sagot niya nang walang pag-aatubili. Dinala niya ang mahiwagang araro sa lupa ng babae, at doon, tulad ng dati, muling nagpakita ang kapangyarihan nito. At sa loob ng ilang araw, nagkaroon ng saganang ani ang pamilya ni Aling Rosa. Sa patuloy na paggamit ng mahiwagang araro, ang buong nayon ay nagkaroon ng masaganang pagkain. Nagtipon ang mga tao sa bahay ni Jessa isang gabi upang magpasalamat. Jessa, sabi ni Mang Pedro, hindi lamang ikaw ang natulungan ng mahiwagang araro. Dahil sa iyong kabutihan, ang buong nayon natin ay umunlad. Nakakatuwang makita na ang lupa ay nagbibigay ng ganito kadaming biyaya, sagot ni Jessa, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Ngunit hindi ito tungkol lamang sa akin. Ang mahiwagang araro ay paalala na kapag nagkakaisa tayo at nagmamalasakit sa isa't isa,
walang imposible. Isang gabi, mag-isa si Jessa sa kanyang bukirin. Nakaupo siya sa ilalim ng puno, hawak ang mahiwagang araro. Ang liwanag ng buwan ay nagbabadya ng kapayapaan, ngunit sa puso niya ay may halong pag-aalala. Diwata luwalhati, bulong niya sa hangin, salamat po sa biyayang ito. Ngunit natatakot ako, paano kung ako'y magkamali? Paano kung magamit ko ito ng mali? Sa kanyang puso, naramdaman niya ang sagot. Ang tunay na kayamanan ay hindi sa kung anong mayroon ka, kundi sa kung paano mo ito ibinabahagi. Sa sandaling iyon, nagkaroon siya ng kapanatagan. Alam niyang ang mahiwagang araro ay hindi lamang simbolo ng kapangyarihan, kundi sagisag ng kasipagan, malasakit, at kabutihan. Sa mga sumunod na araw, patuloy niyang ginamit ang biyayang ito hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa ikabubuti ng lahat. Habang patuloy na namamayagpag ang bukirin ni Jessa, ang balita tungkol sa mahiwagang araro ay mabilis na kumalat sa iba't ibang nayon. Ang mga kwento ng walang kapantay na saganang ani ay umabot sa mga mayayamang negosyante, at sa kanilang pag-iisip, ang mahiwagang araro ay isang bagay na dapat mapasa kanila. Isang mainit na hapon, habang si Jessa ay nag-aalaga ng kanyang mga tanim, dumating ang tatlong lalaki na nakasuot ng mag-agarang kasuotan. Magandang araw, Jessa, sabi ng isa, ang pinakamatangkad sa kanila, na tila pinuno ng grupo. Ang kanyang ngiti ay formal. Ako si Mr. Wang, isang negosyante mula sa kabilang bayan. Narinig ko ang tungkol sa mahiwagang araro mo, at gusto kong bilhin ito mula sa iyo. Napahinto si Jessa, binitawan ang hawak na tanim at hinarap sila. Paumanhin po, ngunit hindi ko po maibebenta ang araro. Ito ay biyayang ibinigay sa akin upang makatulong sa lahat. Ngumiti si Mr. Wang, ngunit sa likod ng kanyang ngiti ay naroon ang halatang determinasyon. Jessa, marahil hindi mo naiintindihan ang halaga ng aking alok. Tingnan mo ito. Binuksan niya ang isang bag na puno ng pera. Ang lahat ng ito ay para sa iyo, kapalit ng araro. Isipin mo ang lahat ng mabibili mo, ang lahat ng kaginhawaan na maaari mong maranasan. Si Jessa ay bahagyang nagulat sa dami ng pera, ngunit hindi siya nagpatinag. Salamat po sa inyong alok, ngunit hindi ko po ito matatanggap. Ang araro ay hindi para sa akin lamang. Ito ay para sa buong nayon. Kung ibebenta ko ito, sino ang tutulong sa mga nangangailangan? Ang isa pang negosyante, na mas matanda at may mas matapang na anyo, ay lumapit. Jessa, maaaring iniisip mong tama ang iyong ginagawa. Ngunit isipin mo, sa yaman na ito, maaari kang bumili ng mas malaking lupain, mas maraming kagamitan, at makakatulong ka pa sa mas maraming tao. Ngunit tumayo si Jessa ng matatag. Ang pagtulong ay hindi nangangailangan ng pera. Ang araro ay biyaya ng kalikasan at ng diwata. Hindi ko ito maaring ipagbili. Habang patuloy na tumatanggi si Jessa sa mga alok ng mga negosyante, unti-unting kumalat ang balita tungkol sa kanyang pagtanggi. Ang kwento ay umabot sa isang kilalang masamang tao na si Mang Edgar, na kilala bilang isang walang awang magnanakaw. Isang gabi, habang si Jessa ay nagpapahinga sa kanyang bahay, biglang may narinig siyang mga yabag sa labas. Nang siya'y tumayo upang tingnan kung sino iyon, bumukas ang pintuan, at tumambad sa kanya si Mang Edgar, isang malaking lalaking may hawak na patalim. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at kasakiman. Ibigay mo sa akin ang mahiwagang araro, sigaw ni Mang Edgar, ang kanyang boses ay malakas at nananakot. Kung hindi, sisiguraduhin kong hindi mo na ito magagamit kailanman. Nanlalamig sa takot, tumindig si Jessa ngunit pilit pinatatag ang sarili. Paumanhin po, ngunit hindi ko ito maibibigay sa inyo. Ang araro ay hindi para sa masamang tao. Lumapit si Mang Edgar, ang patalim ay kumikinang sa liwanag ng buwan. Jessa, huwag mo akong subukan. Alam kong ang hiwaga ng araro, at hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nakukuha ang araro. Kahit nanginginig, huminga ng malalim si Jessa at tumingin ng diretso kay Mang Edgar. Ang araro ay para sa kabutihan, hindi para sa kasakiman. Kung ito'y pilit mong kukunin, magdudulot ito ng kapahamakan, hindi lamang sa akin kundi pati na rin sa iyo. Napahinto si Mang Edgar, bahagyang nagulat sa tapang ni Jessa. Paano mo nasabi yun? Ako ang may kontrol dito. Walang makakapigil sa akin. Binalaan ako ng diwata, sagot ni Jessa, ang kanyang boses ay puno ng paninindigan. Ang sino mang gagamit ng araro para sa masamang layunin ay magdudusa.
Ang kayamanang nagmumula sa kasakiman ay hindi magtatagal, Mang Edgar. Saglit na katahimikan ang lumukob sa paligid. Tila nagkaroon ng bahagyang alinlangan sa puso ni Mang Edgar, ngunit binalot ito ng kanyang galit. Kung ganoon, sabi niya ng may pananakot, babalik ako. At sisiguraduhin kung ang araro ay mapapasa kamay ko. Tumalikod si Mang Edgar at umalis, ngunit ang kanyang mga salita ay tila banta na lalong nagpatindi ng takot kay Jessa. Matapos ang maraming pagsubok at hamon na nagdulot ng kasakiman, kaguluhan, at banta sa kanyang buhay, tahimik na nag-isip si Jessa buong gabi sa labas ng kanyang bahay. Habang pinagmamasdan niya ang mahiwagang araro na nakasandal sa pader ng kanyang bahay, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad na dala nito. Ang araro na ito, bulong niya sa sarili, ay isang biyaya, ngunit tila nagdudulot ito ng tukso at kasakiman sa puso ng iba. Hindi ito ang layunin ng diwata luwalhati. Ang kapayapaan at pagkakaisa ay higit na mahalaga, kaysa sa anumang kayamanang maibibigay nito. Kinabukasan, maagang nagising si Jessa at kinuha ang araro. Sa kanyang puso ay naroon ang panghihinayang, ngunit higit pa roon ay ang determinasyon na gawin ang tama. Binagtas niya ang makitid na daan patungo sa balon, ang parehong daan na minsan niyang tinahak nang siya'y maghanap ng tubig. Habang naglalakad, nagbalik ang lahat ng alaala ng mahiwagang araro, ang mga araw na puno ng sagana, ang ngiti ng mga tao sa nayon, at ang mga sandaling pinagtangkaang nakawin ang araro. Ramdam niya ang halo-halong emosyon, lungkot, pasasalamat, at isang uri ng kaluwagan na unti-unti niyang nauunawaan. Ang kapangyarihan ng araro na ito ay hindi para sa akin, bulong niya sa hangin, tila nakikipag-usap sa diwata na hindi niya nakikita. Nang makarating si Jessa sa balon, dahan-dahan niyang inilapag ang araro sa tabi nito. Tumayo siya ng matuwid at tumingin sa loob ng balon, inaasahang maririnig ang tinig ng diwata. Saglit na katahimikan ang pumuno sa paligid, hanggang sa isang nakakasilaw na liwanag ang muling sumilay sa paligid. Mula rito ay lumitaw si Diwata Luwalhati, ang kanyang anyo ay kasing ganda ng unang beses na siya'y nagpakita. Jessa, wika ng diwata, ang kanyang tinig ay puno ng pagmamalasakit. Bakit mo dinala ang araro dito? Tumindig si Jessa, ngunit ang kanyang tinig ay bahagyang nanginginig sa emosyon. Diwata Luwalhati, ang araro na ito ay tunay na isang biyaya. Ito ay nagdulot ng kasaganaan sa akin at sa aking kapwa sa nayon, ngunit kasabay nito ay ang kasakiman ng iba. Hindi ko kayang makita na ang kapangyarihan nito ay nagiging sanhi ng kaguluhan at pagkakawatak-watak sa mga tao. Ang kapayapaan at pagkakaisa ay mas mahalaga kaysa sa anumang ani o kayamanan. Ngumiti ang diwata, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag na parang nakikita ang bawat hibla ng damdamin ni Jessa. Napakabuti ng iyong puso, Jessa. Hindi lahat ng tao ay kayang makita ang mas mataas na layunin sa likod ng mga biyaya. Ang biyaya ng araro na ito ay hindi nasusukat sa kayamanan o sa ganang ani, kundi sa kung paano ito nagiging instrumento ng kabutihan. Sa iyong pagsasauli nito, ipinakita mo ang iyong pagkakaunawa na ang tunay na kayamanan ay ang kapayapaan at pagkakaisa. Napatigil si Jessa, ngunit hindi maalis ang lungkot sa kanyang mukha. Diwata, patawad po kung hindi ko nagamit ang araro sa pinakamainam na paraan. Ngunit ang puso ko ay hindi kayang tiisin ang kaguluhang dulot nito. Jessa, sagot ng diwata, ang kanyang tinig ay malumanay, ginamit mo ito ng may pagmamahal at malasakit sa iba. Hindi mo kailangang humingi ng tawad, sapagkat ang iyong mga desisyon ay nagpatunay ng kabutihan ng iyong puso. Ang pagsasauli mo nito ay isang tanda ng tunay na karunungan. Ngumiti ang diwata at iniangat ang kamay, kasama ang mahiwagang araro na ngayoy naglaho kasabay ng kanyang liwanag. Bilang gantimpala sa iyong karunungan at malasakit, hindi ko babawiin ang biyaya ng lupa. Sa halip, mula ngayon, ang bukid na iyong sinasaka ay magbibigay ng sagana kahit wala na ang mahiwagang araro. Ang biyaya ay magpapatuloy hanggat ang puso mo ay nananatiling dalisay. Napaluha si Jessa, ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Maraming salamat po Diwata Luwalhati. Pangako ko, hindi ko kailanman lilihisan ang biyayang ito mula sa layunin nitong makatulong sa iba. Tiwala akong gagawin mo ang tama, sagot ng diwata, at unti-unti siyang naglaho sa isang liwanag. Habang papauwi, ramdam ni Jessa ang kakaibang gaan sa kanyang puso. Alam niyang nagawa niya ang tamang desisyon.
Nang dumating siya sa kanyang bukirin, tila mas masagana ang tanawin kaysa dati. Ang lupa ay tila may buhay, at ang mga tanim ay lalong naging berde at hitik sa bunga. Sa kabila ng kawalan ng mahiwagang araro, alam niyang ang tunay na biyaya ay nananatili, hindi lamang sa kanyang bukirin kundi sa kanyang puso. Ang desisyon niyang isuko ang isang makapangyarihang bagay para sa mas mataas na layunin, ay naging sagisag ng kanyang katapatan sa kabutihan at pagkakaisa. Lumipas ang mga buwan, at patuloy na nagbunga ang bukirin ni Jessa ng sagana. Ang mga pananim ay mas malulusog, mas malalaki, at mas masagana kaysa dati. Sa kabila ng pagkawala ng mahiwagang araro, ang lupa ay tila nagtataglay pa rin ng mahiwagang biyaya. Isang araw, habang nagtutulungan ang mga taga-nayon sa pag-ani ng mga tanim ni Jessa, napansin ng lahat ang kakaibang laki ng mga bunga. Ang kalabasa ay kasing laki ng mga banga, ang mga mais ay punong-puno ng butil, at ang bawat tanim ay tila napalago ng higit sa natural. Jessa, sabi ni Mang Pedro, ang matandang magsasaka, habang nakatingin sa isang malaking talong na kanyang hawak, paano mo nagagawa ito? Sabi ng iba, wala na raw ang mahiwagang araro, ngunit tila mas maganda pa ang ani mo ngayon kaysa noon. Ngumiti si Jessa, bahagyang napapaisip. Mang Pedro, totoo po, wala na ang mahiwagang araro. Ngunit naniniwala ako na ang biyayang ito ay nagmumula sa ating malasakit at pagtutulungan. Habang nagpapatuloy ang anihan, nagsimula ang mga tao sa nayon na magtanong. Kung wala na ang araro, paano nagagawa ni Jessa na mag-ani ng ganito karami? Tanong ng isang babae. Baka naman mayroon siyang bagong sikreto, sagot ng isa pa. Narinig ito ni Jessa, ngunit sa halip na magalit, ngumiti siya at nilapitan ang mga tao. Wala po akong sikreto, paliwanag niya. Ang lupaing ito ay patuloy na nagbibigay ng biyaya dahil sa ating pagtutulungan at pagmamalasakit. Ang mahiwagang araro ay wala na, ngunit ang aral na iniwan nito ay nananatili. Napatingin ang lahat sa kanya, at tila naunawaan nila ang sinasabi niya. Ang lupa ay nagbibigay ng higit pa kung ito'y inaalagaan ng may malasakit at pagmamahal, dagdag niya. Habang inaayos ang mga ani, lumapit ang isang batang lalaki kay Jessa. Ate Jessa, sabi nito, bakit po ang mga tanim ninyo ay mas malaki at mas maganda kaysa sa amin? Umupo si Jessa upang mapantayan ang tingin ng bata. Alam mo, maliit kong kaibigan, ang sikreto ay hindi sa araro o sa anuman. Ang sikreto ay nasa malasakit na inilalagay natin sa lupa. Kapag inaalagaan mo ang lupa ng may pagmamahal, magbabalik ito sa iyo ng biyaya. Ngumiti ang bata at tumingin sa mga tanim. Gagawin ko rin po iyon, Ate Jessa. Sa sumunod na mga linggo, ang mga tao sa nayon ay mas naging masigasig sa pagtutulungan. Natutunan nila mula kay Jessa na ang kanilang kasaganaan ay hindi nakasalalay sa mahiwagang araro kundi sa kanilang sariling kasipagan at pagkakaisa. Ang bukirin ni Jessa ay naging sentro ng komunidad, hindi lamang bilang tagapagbigay ng pagkain kundi bilang isang lugar ng inspirasyon. Jessa, sabi ni Aling Rosa, ang ginawa mo sa lupang ito ay higit pa sa himala. Naging aral ito sa amin na ang tunay na kayamanan ay nasa kabutihan ng puso. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng pagtutulungan, naupo si Jessa sa tabi ng kanyang bukirin. Ang mga bituin sa langit ay kuminang, at ang malamig na hangin ay dinala ang bango ng mga sariwang ani. Sa kanyang isipan ay naroon pa rin ang mga salitang iniwan ng diwata luwalhati. Ang mahiwagang araro ay maaaring wala na, ngunit ang biyayang iniwan nito ay hindi kailanman mawawala, bulong niya sa sarili. Ang tunay na biyaya ay nasa malasakit at kasipagan ng bawat isa sa atin. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang init sa kanyang puso, tila isang tugon mula sa diwata na patuloy na nagbabantay sa kanya. Alam niyang ang kanyang kwento ay hindi lamang kwento ng mahiwagang araro, kundi kwento ng pananampalataya, pagmamahal, at pagkakaisa. Paglipas ng mga taon, ang kwento ni Jessa ay naging alamat sa buong nayon. Ang kanyang bukirin ay naging sagisag ng kasipagan at kabutihan. Tuwing may bagong henerasyon, ang kanyang kwento ay paulit-ulit na ikinukwento. Si Jessa, wika ng mga matatanda sa mga bata, ay hindi lamang isang magsasaka. Siya ang naging tagapag-ingat ng biyaya ng lupa at inspirasyon ng ating komunidad. Natutunan niya na ang tunay na kayamanan ay nasa malasakit sa kapwa at sa kalikasan. Sa bawat butil ng ani, sa bawat halamang tumubo sa lupaing iyon, naroon ang alaala ni Jessa at ng diwata luwalhati.
Ang kanilang kwento ay nanatiling buhay, isang paalala na ang tunay na kasaganaan ay nagmumula sa kabutihan ng puso at sa kasipagan ng kamay. Sa bawat tanim na umusbong, naroon ang diwa ng pagmamalasakit, pag-asa, at pagkakaisa.